Okay. So, ito nandun tayo dun sa branches of philosophy. Yung number 5 natin is politics. So, sabi ko nga again kanina ay ang magagaling na mga politiko during the Greece o Greek Empire, tapos yung Roman Empire ay sila po ay mga kung bakit sila magaling sa politics dahil karamihan sa kanila ay mga philosophers, no, o mga pilosopo o mga philosophers sa ating kapanahunan, no. Magagaling po yung mga yan kasi ano yung mga thinker, no. Again, ang philosophers ay mga thinker, o mga pre-thinker, mga malalalim mag-isip, o ano sila, no, talagang dinidig nila yung lahat ng bagay. That's philosophy, no. Yan yung maganda sa philosophy. Talagang hinahanap yung karuruk-rurukan na karunungan, kaalaman dun sa bagay na yun, no. So, sige, meron yata. Hello, parang nakamute yata si Dr. Joel. Ayun, sorry. Naka-mute pala ako. Okay. So again, nandoon po tayo dun sa yung sa politics natin, no? Dun sa branches of tawag dito sa philosophy, yung politics, no? Yung sa politics, the study of politics, rights, governments, and the role of citizens. Okay, itong politics na to ay karamihan ng magagaling na tawag dito na mga politiko during the Greek Empire, tapos yung Roman Empire ay karamihan dyan ay mga pilosopo o philosophers, no? Kasi itong mga pilosopo na ito ay sila ay mga pre-thinker, magagaling mag-isip malalim yung kanilang mga argumento, magagaling sila pagdating sa mga uh, filosofiya, pagdating sa pamamahala, kasi ini-integrate nila, pag sinabing ini-integrate nila yung politics ay yung ano ng philosophy, kumbaga yung kanyang tawag dito, yung kanyang esensya, no, ay inilalagay nila dun sa tinatawag nating politics. Inilalagay nila yung konsepto ng philosophy dun sa politics. Kaya itong mga magagaling na mga tawag dito na magagaling itong mga ano te, no, mga politiko natin, no. So yung politics, the study of political rights. Sa ngayon, sa panahon natin, pag sinabi nating politics o politiko, maano na rin yan pangit na yung kanyang term pagdating sa panahon natin ngayon kasi kung tutusin yung politics ay ano yan magandang ibig sabihin yan okay, maganda yung ibig sabihin talaga ng politics, pero nahaluan ng pangit na imahin niya, no, dahil lang lalo na sa panahon natin ngayon na iba na ang politiko, ang tingin ng tao sa politiko. Pag sinabing politics o politiko sa tingin ng mga tao ngayon ay marumi o maruming tawag dito, maruming larangan. Okay. Pero pa nga tayong mga tawag diyan, mga kamanggagawa din o mga pastor, minsan mga bishop na to, tumatakbo din diyan sa politics na yan, no. Maganda pag-usapan natin yan, yung philosophy of politics in Christian world, no. Sa susunod pag-aaralan natin yan, yung mga ano yan, pabor ba kayo ng isang manggagawa, okay, o pastor na pumalaot diyan, okay, no, sa politics, no. May mga katanungan diyan no. Maganda bigyan ko kayo ng mga essay nito no. Ano yung mga stand nyo dito sa mga ano na to, sa mga bagay na ito, kasi maganda rin yan ay maganda rin yan na ano tawag dito, malaman din natin to, mapag-usapan natin yan kahit sa essay lang o sa mga susunod na pag-aaral natin, dahil minsan kasi ang karamihan ng Christian ay iba yung tingin diyan, no. Malayo yung kanilang pagtingin pagdating diyan, o iba yung pagtingin nila sa politics, marumi, no. Pero
sa mga susunod na pag-aaral itatackle natin yan. Pero ito lang kasi ano lang, introduction lang dito sa philosophy natin tayo, no? So politics, sabi nga, the study of political rights, no? Yung pag-aaral na ng politics, ito yung pag-aaral ng karapatan. Okay, tingnan mo yung rights. Kaya nga tayo, in context, etong katulad nga na sinabi ko kanina, kailangan alam din natin yung ano natin, legal rights. Okay, no? Lalo na to, political rights. So sa philosophy, under niya si politics. So si philosophy din ay pinag-aaralan niya yung politics at yung pag-aaral ng political na karapatan. Ano ba yung karapatan, no, natin? Kasi sabi natin, may mga ibang kasama tayo na nagsabi, politics ano yan, marumi yan, o hindi natin dapat pinapasok yan. Pero minsan sa church o sa mga pastoral organization, may politics din eh. Hindi rin natin maitatanggi na may politics din. Ang politics, ang term din yan ay politics is a game of number, no? Game of number yan. Pag sinabing laro ng numero, may politics din sa church eh. Kunyari magbobotohan, patay na yung pastor, o magtatalaga ng manggagawa, nagbobotohan, that's politics. Kaya how you can say that politics is dapat ay wala yan sa ating sa loob ng church o sa gawain o sa kahit anumang pastoral organization. Pero in reality, pag pinag-usapan natin ng philosophy, ang church ay may kasamang politics din yan. Okay, no? Lalo yan pag pag Baptist o Presbyterian, may politika dyan. Pag gusto ka nang sipain ng congregation, talisi ka na. Ganyan may politics din dyan. Meron ding sense of politics pag sinabi natin sa ministry. May mga politika din dyan. So yan, part yan ng pag-aaral ng philosophy, yung politics. So yung politics na yan, maganda yan, may tuturo ko sa inyo yan dahil ako ay nag-aaral din ako ng Bachelor of Arts in Political Science. Magandang topic to. Napakaganda niyan. So, etong etong number 6, yung ethics. Okay. Hindi ito yung ethic, no? Hindi siya yung ethic na aalagaan natin, no? Pero ethics siya. Okay, no? Magkaiba yung ethic sa ethics. Okay, magkaibang yan. Pag sinabi naman nating ethics, ito yung the study of morality and how okay, tawa-tawa kayo sa itik saya nyo sa itik. Okay. Okay, so balik tayo dun sa ethics na to. Naiitik na tuloy ako eh. Pero ethics yan, no? Linawin natin, ethics. So yung ethics naman, the study of morality and how one should live his life. So sa branches of philosophy o sa philosophy ay kasama niya yung ethics o yung pag-aaral ng moral at how one should live his life. Ibig sabihin, paano mo ito isa sa pamuhay sa iyong buhay, no? So yung ethics ay napakahalaga yan. Okay, kasama yan dun, lalo na dun sa, kaya nga 'di ba may mga subject kayo sa Bachelor of Arts in Theology nyo o Bachelor of Theology na kahit dyan inaral nyo malamang yung pastoral ethics, Christian ethics, no? Kristiyano na, ba't may ethics pa? Hindi pa Christian yun, wala pa ethics eh. Wala pa siyang ethic, no? O kaya minsan yung professor ko graduate siya ng secular. Karamihan siya, secular ang kanyang tinapos eh. Nagtataka daw siya pagpasok niya ng seminaryo, bakit daw may Christian ethics? Ba't may pastoral ethics? Pastor na, Christian na eh. Ba't may kailangan pa ng ethics? Wala pa bang ethics ang pastor? Wala pa bang ethics ang Kristiyano? Siya natawa eh. Hindi natawa yung niya. Kasi pilosopo siya sumagot eh. No? Minsan nakakalungkot eh. Meron nga talaga tayong makikitang mga ganyan eh, minsan we are not judging, no? Pero based on what we see, sad to say, no? Nakakita tayo ng ganyan, no? Na minsan makakita ka ng ng walang ethics din. Okay, in general yan, no?
sad to say, no? Pero ang imbis na i-criticize natin sila, ay ang kailangan na lang dyan shut our mouth, then pray tayo sa kanila na ano sila, no? Kasi katulad niya, no? Bilang mga manggagawa sa church, minsan we are very distracted or disappointed to the people around the church, in the ministry, even in the pastoral organization. We are disappointed because we see some leaders that have some attitude or character when it comes to ethics, but we are not judging them. The only thing that we can do is let's pray for them, no? Yan yung magagawa natin, kasi sabi nga, like ko rin sinasabi sa mga estudyante ko mula noon hanggang ngayon, tayong mga nangangalaga ng iglesia, tayo ay inilagay diyan, pero hindi tayo yung tawag dito ultimate na may kakayanan o may karapatan na magbago ng buhay ng mga tao dun sa loob ng church. Okay. So, ang talaga makakagawa niyan ay ang Panginoon, ang Diyos na yung makakapagbago sa kanila. Pero ang kailangan naman natin gawin ay we continue to pray for them, no? Ay yung pagpapaalala, hanggang doon lang tayo. Pero yung kaya nga minsan nasasaktan tayo, nadidisappoint tayo kasi yung expectation natin hindi natin nakikita o nakukuha o nakikita doon sa loob ng church. Okay, dahil kasi tinitignan mo yung mga tao, no? O tinitignan mo yung bakit gano'n, okay? Ginawa ko naman yung part yung ba't gano'n pa rin. Kaya nga, again, we are not the one who will change the life or even the spiritual lives of the people inside the church. It's only the Bible, the Word of God. Siya yung makakapagbago ng kanilang mga tawag dito, ng kanilang mga ng kanilang mga buhay. It's only the Bible, the Word of God, and the God itself. Okay, no? Siya lang yung makakapagbago ng buhay ng mga tao, no? Wala tayong karapatan na i-judge sila, no? Wala tayong karapatan para doon. Ang ano lang natin is part lang natin prayer, tapos pagpapaalala, hanggang doon lang tayo, no? Okay, para hindi ka masyado nangungonsum kasi minsan masyado seryoso, masyado na so pag-pray natin, even our co-workers, no? Pag may mga nakikita tayo, kaya sa mga pastoral organization, no, may nakikita tayong mga nagpapasaway din, pero minsan nakakalungkot pa nga, no? Sad to say, no? Dapa na yung manggagawa, dapa na yung Kristiyano, imbis na abutin o ibangon siya, baksak na tinatapakan pa, no? Parang natutuwa pa na may bumaksak na manggagawa, no? O may bumaksak na tawag dito, kapatid, no? Imbis na malungkot sila dun sa sinapit, no? Imbis na encourage, no? Kaya ako nasasabi yan ay mga karanasan yan, no? Mga karanasan yan, hindi lang sa akin, kundi sa mga nakita ko pa, sa mga nauna sa amin, no? Na mga manggagawa na imbis na may nangyari dun, no? May nangyaring hindi maganda na dun sa tao, dun sa manggagawa, dun sa kapwa Kristiyano, imbis na ilip nila, no, ay iba pa yung ginagawa nila, no? Baksak na, kumbaga parang binanatan pa nila, parang gano'n, no? Pero yun nga, sabi ko, kailangan nating tawag yan ay malungkot tayo dun sa nangyari dun sa ating kapwa kasama, no? At ang dapat nandoon pa rin yung encouragement, no? Bukod sa encouragement, even ang Panginoong Jesucristo, hindi siya yung judgment wala sa kanya. Ang nasa kanya yung yung forgiveness, no? And then hindi lang forgiveness, kundi yung encouragement, yung panunumbalik. So sino tayo para, sabi nga, no, Christ-like, no? Dapat yung ating pagiging leader, no, o yung pagiging pamumuno natin, kailangan malawak din, no? Malawak yung ating pangunawa, no? So sa pastor, kailangan din na nilalawakan din natin yung ating pangunawa diyan pagdating diyan. So yun nga yung ethics no, number 6, the study of morality and how we should live his life. So etong na to, so siyempre tayo ay nasa mundo pa. So wala pang perfection, no? Okay, no? Hindi pa tayo perfecto bilang mga tao, no? Kasi ang tawag dito, kahit na tayo ay manggagawa na, pastor ka man o Kristiyano ka, nasa proseso pa rin tayo. Nasa proseso pa rin tayo ng
pagbabago. Kaya nga may kantang binabago ko, ano ba yun? Binabago ako araw-araw, binabago ako araw-araw, binabago. Okay, so ibig sabihin lang nun, in short, yung ating pagbabago, even sa sarili natin, ating self-development, binabago tayo araw-araw, no? Kaya yung ethics sa atin, yung morality natin is in process, no? Dati hindi ko maintindihan yan kasi yung nanay ko dati, siya yung unang naging Kristiyano. Yung nanay ko may mga nakikita pa ako. Dahil hindi ka pa Kristiyano, hindi ka pa malawak o hindi mo pa naintindihan o yung mga bagay na yun, ang lagi ko sinasabi, Kristiyano ka pa naman, simba ka ng simba. O, diba? Mga ganong word, no? Pero, nung ikaw ay nagmamature na sa pananampalataya pala, naintindihan mo na yan, na sila ay nasa proseso. Again, katulad ng sinabi ko kanina, kaya minsan nadidismaya tayo dun sa may mga kasama tayo sa church na parang nakikita mo walang development, pagbabago dahil sila ay nasa nasa process pa. Okay, no? Kumbaga sa bata, immatured pa, nasa stage pa sila ng spiritual immaturity. So kailangan diyan, sabi ko, habaan natin yung PC natin sa kanila, no? Pag-pray natin na sila po ay baguhin. Yun na yung part natin. Not to judge them, but to encourage them and to continue love them, no? Okay, kailangan pa rin kahit anong mangyari. Yun ang mahirap sa pagiging manggagawa o sa pagiging pastor. Yan ang mga reality ng pagiging pastor. We should accept all the things inside and outside the church, no? Kailangan may pagtanggap ka dun sa realidad ng pagpapastor mo. Kasi pinasok mo yan eh. Nananahimik eh. Pinasok-pasok mo yan eh. Yan tuloy. Kala mo Kaya nga si Moises even si Moises nagreklamo, no, sa Diyos, no. Bakit kailangan parang ipapasan sa kanya yung napakabigat na na yan. That's the reality of going to ministry. Pero sabi nga, ang ministry ay napakasarap, no. Masarap na mahirap. So yan yung branches of philosophy natin. So, yung metaphysics, logic, epistemology, aesthetics, politics, and ethics. So, yung next natin sa isang slideshow natin. Slideshow tuloy. Okay. So, pag-usapan naman natin dito yung some of the famous philosophers. Okay. So, meron kasi mga talagang well-renowned na mga pilosopo ng mga kapanahunan nila. There have been many influential and famous philosophers throughout history who have made significant contributions to the field of philosophy. Here are just few examples. So dito pinapakita, napakarami raw mga influential, no? At mga sikat na mga pilosopo sa kasaysayan na talagang gumawa ng talagang significant. Pag sinabi natin significant, parang mga talagang maaalala mo sila o malaki yung ikinontribute nila pagdating doon sa usapin ng filosofiya. So eto, pag-usapan, papasok naman tayo dito dito sa isang topic na ito. Okay, pasok tayo doon sa pre-Socratic. So pag sinabi natin pre-Socratics, when we say pre-Socratic, ibig sabihin bago si Socrates. Okay. So mamaya pag-usapan natin sino ba si Socrates, pero alam ko yung iba sa inyo meron ng idea sino si Socrates, pero dito muna tayo sa pre-Socratic. Again, pag sinabing pre-Socratic ay bago si Socrates, no? O yung pilosopo na si Socrates. So everything came from what everything was created from now nature could be. Okay. Unang-una yan, no? Everything came from, lahat raw, etong mga pre-Socratic, naniniwala sila na ang lahat ng bagay ay came from what everything was created from. Okay. And how nature could be. So itong mga pre-Socratic, no, ay may mga pre-Socratic na naniniwala din sa na lahat ng bagay ay ito ay nilikha at galing sa saan, no? Galing sa, kasi iba-ibang mga philosophers, no? Naniniwala sila, yung ibang mga naniniwala sa Diyos na
ang lahat ng bagay ay nanggaling din sa creator o sa manlalalang. Meron ng mga philosophers na atheista yung kanilang stand, na sila ay naniniwala kay kumbaga parang sa Big Bang Theory ni Darwin, no? So, naniniwala sila dun. Number 2, describe mathematically. Etong mga pre-Socratic na to ay describe mathematically. Itong mga pilosopong to ay sila po ay according to mathematical calculation, no? And how one could explain the existence of plurality. Paano raw nga pala nakalimutan kong sabihin, ang philosophy maganda yan. Maganda yan pag may philosophy ka o may tawag dito, merong kang tinatawag nating basic foundation of philosophy. Bakit? Sa Catholic Church, no? Kasi may mga kakilala tayong mga Catholic na kaibigan natin. Sa kanila ay lalo pag pari ka, hindi ka pwedeng pumasok ng theology, Bachelor of Arts in Theology, pag wala kang philosophy o yung kurso na Bachelor of Arts in Philosophy, no? Ganun sa kanila, ganun ka standard sa kanila. Kasi ang philosophy is the handmaid of theology. Ibig sabihin, hindi sa kanila, ang stand nila yan, hindi mo maintindihan ang theology pag wala kang philosophy. Paano mo intindihin yung Trinity, paano mo iintindihin yung mga oneness, no? Paano mo iintindihin ang mundo, paano mo, so ganun ka broad o kalawak yung usapin pag sinasabi nating philosophy. So ganun sa kanila, hindi katulad sa atin, no? Sa atin, basta kahit anong kurso mo, pasok ka ng theology, ganun sa atin. Pero sa kanila, dadaan ka muna ng philosophy bago ka mag theology. Ganun ka ang tawag dito, ang pagpapare. Kaya sa kanila ay kung susumahin mo 25, mga ganyan, 20. Kasi sa kanila, continuous learning pa yan. Kala ko 20 years na. Pero nung tinanong ko sila, umaabot pa ng 25, 27, diri mo sa kanila, no? Napakahaba. Kaya, minsan pag titignan mo sila, napakataas din sa kanila. Taas din ang no? Ako, mataas din yung respeto ko sa kanila. Kasi yung, grabe yung paghihirap nila. Sa atin, kaya minsan yung mga pastor, kaya nga itong ICTS nung araw, ay tinayo to para itaas yung antas ng quality ng mga manggagawa o ng mga pastor. Kasi dati nakakarinig ako na pinabili lang ng suka ng toyo, naging pastor na. Parang gano'n, di ba? Parang masakit yun sa kalooban. Kumbaga ang baba actually sa totoo lang, ang baba ng tingin sa mga pastor na pagdating sa theological education. Okay. Mga pastor, walang walang theology yan, walang philosophy itong mga to. Okay. So ako sabi ko ay yun yung isa sa mga naging desire ko na yung mga pastor magkaroon ng tinatawag dito na ng yung hindi lang basta credentials, kumbaga yun talagang yung merong siyang kahit papano naman, no? Kasi yun nga dati kasi ang mga pastor dati nung araw 80s 70s lang yan 6 months lang nag-aaral yun, 3 months lang 3 months lang, walang proper na pag-aaral. Yung mga naabutan kong pastor, yung mga nauna sa akin, wala silang proper na talagang yung iba, kasi hindi pa naman uso yung mga Bible school nung araw no? Talagang lang, mga seminar lang doon lang sila umaasa whereas yung mga paring to, grabe yan, may college na kurso, tapos 4 na taon sa koleyo yan 4 na taon sa koleyo, tapos bago mag-theology yan, 4 na taon sa philosophy, Bachelor of Arts in Philosophy, tapos saka pa lang sila mag-Bachelor of Arts in Theology. So meron na kagad 12 years kagad dun sa 12 years kagad dun sa na yun, pag-aaral na yun. So biruin mo 4 times 4 times 3, kasi isang bachelor nila sa koleyo, tapos 4 na taon yun, no? Tapos again 4 na taon uli sa philosophy, at panlas 4 na taon sa theology. So that's equivalent to 12 years. May master pa 12.
12, 13, 14 plus ang doctorate nila 4 na taon eh. Okay. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Tapos continuous pa yan sila. Kaya nga lalabas din napakatagal yung kanilang pag-aaral. So tayo, kaya nalikha din ang yung ICTC na magiging International Bible University na para iangat yung kalidad ng edukasyon at yung quality ng ating mga pastor din, no, pagdating dun sa larangan ng karunungan. So yung mga puso ng pastor ay hindi mo naman matatawarin yan, nandiyan yan eh. Hindi natin matatawa kasi ang pastor yan naman talaga yan, pagpulong, yung salvation, may nandoon yung nandoon yung sa pastor yun eh, yung kanyang pusong maganda. Ang medyo nakukulangan lang, minsan ang kulang lang talaga yung kanyang theological education o yung Christian education o yung kanyang background ng philosophy. So ito yung dapat makuha. Pero yun lang ang kulang eh. Yun lang ang kulang sa yun lang may kulang eh. Pero hindi mo matatawaran yung sipag ng ating mga kapwa manggagawa, hindi mo matatawaran yung mga puso na mga manggagawa. Nga lang, dun lang nagkukulang. So yun yung kailangang punuan. So yung ICTC ay isa sa mga Bible seminary o Bible Institute na natatag, kasi lahat naman ng Bible Institute na natatag yun ang to equip eh. Pero tayo ay meron tayong sariling tagline, yung educate. Kaya nga yung kung makikita nyo yung ating yung ating tagline, no, educate and train God's people for the work of the ministry. Educate yung mga tao ng Diyos para dun sa ministeryo, sa gawain, no? Educate and train God's people for the work of ministry. So yun yung ating pinaka goal bilang isang institution. So magna 9 years na tayo next year. Kahit paano ay nakasurvive ang ICTC. Yung ibang school na namin nakasabayan namin wala, lumubog yung iba, pero maganda. Pero hindi naman ako natutuwa na nawala sila, kasi mas maganda may iba-ibang iba-ibang mga kasama ka pagdating sa mga ganitong ministry. Kasi ang seminary Bible school ay rin yan, ministry din yan. Actually ang pastor, sabi ko nga ay rin yan, may mga calling kasi na di ba, may calling na tinawag ka para magpastor. Meron namang nandiyan yan sa fivefold ministry, di ba? May pastor naman na teacher din siya. Katulad natin, Biyaya, no? Biyaya, ako po ay nagtuturo sa school, sa college, sa senior high school, no? Tayo natawag hindi lang din sa na yan, sa pagpapastor, kundi sa pagtuturo sa secular. At magandang bagay din yan dahil rin yan, makapag-evangelize ka rin yan eh. Advantage din pag ka, pastor ka din, at the same time teacher ka, advantage yun dahil yung gospel mas maiaabot mo yun. Kaya nga ako longing ako sa inyo na kayo'y maging teacher din, either public school teacher, private school teachers. Mabot nyo yung maraming kabataan dun sa eskwelahang pinagtatrabahuan yun. So yun yung purpose din, no? So hindi lang tayo dapat pag nag-aim tayo na magtuturo tayo sa public school o sa private school, hindi lang ang aim mo para guminhawa o kumita ka, pero dapat kasama din rin yung evangelism doon, no? So kasama dyan yung tawag yan, goal mo na ganon. So yan yung kahalagahan ng edukasyon sa ating, kung sa kanila diyan sa mga kapanalig nating Catholic, no, ang tawag sa ating mga yan, mga born again Christian o Protestante o Evangelical, ang tawag sa atin yan, mga separadong kapatid ang tawag nila sa atin. So tayo ay inaano rin natin na magkaroon din tayo na kahit papano na tumaas-taas yung kalidad, kasi yun yung no, yung, na napakinggan kong salita dati na parang pinabili lang ng suka
naging manggagawa, naging pastor, nag-training ba to, pero naniwala naman tayo na hindi naman lahat na nag-aral sa Bible school ay tinawag talaga sa pagpapastor din naman. Meron naman na hindi nga siya nag-aral, no, pero nandoon yung pero para sa akin ang stand ko dyan ay pares mahalaga yan. May tawag ka, may calling ka, kung sure ka sa sarili mo, then at the same time maganda rin nag-aaral ka, no. Sabi ko nga, yung business, di ba, yan sila, yung mga negosyante, nag-aaral pa ng kanilang negosyo yan, papatakbo ng negosyo, pero inaaral pa rin nila yung negosyo nila, o nag-aaral sila ng mga business, tawag dito courses, para lalo nila mapatakbo yung kanilang negosyo. In the same manner sa ating mga manggagawa sa church, kailangan din natin yun, no? Kailangan nating pag-aralan. Ano ba ang church? Ano ba? Paano ba natin to? Administration, ano ba? Paano ba ang pagpapatakbo nito? Doon sa mga susunod na mga mga subject nyo, meron tayong mga course na mga subject na administration. Although nadaanan nyo na yan, pero yung papapag-aralan nyo sa atin ay may subject ng public administration, kasi subject namin yun sa political science dati, lalagyan natin ng konting public administration, kasi sa church tao ang hinahawakan mo, iba-iba ang ugali niyan, iba-ibang kultura, iba-iba ang kanilang pananaw, no, iba-iba yung karakter niyan, paano ka mag-administrador. So part yun, public administration, kasi ang public administration, lahat yan ay pwede sa lahat, sa mapa church, mapa organization, lahat yan kasama yan. So ang public administration ay branch ng political science dati, tapos naging hiwalay na entity na sila bandang huli. Kumbaga may kurso na rin na Bachelor of Arts in Public Administration o Bachelor of Science in Public Administration. Pero dati, lang siya, subfield o part lang siya ng pag-aaral ng political science. Ganun yun. So, kaya again, everything came from what everything was created. Ito mga pre-Socratic, no? Naniwala sila na may lumalang, no? At meron ng ito yung mga pilosopong naniniwala sa Diyos, at meron namang mga philosophers na hindi naniniwala sa Diyos. Pangalawa dyan, describe mathematical and how one could explain the existence of plurality. Okay. Mga pilosopong dinedescribe nilang lahat ng bagay sa pamamagitan ng philosophy based sa mathematics, no. Kaya nga yung sila Galilei, mga philosophers din yan yung mga sumukat ng ating daigdig, no, yung ginagamitan nila ng mga mathematics, kasi ang pinakamatandang kurso o pag-aaral kasama dyan yung philosophy. Kaya ang philosophy, ang kursong philosophy nga ay isa sa pinakamatatandang old courses yan, o old subjects na pinag-aaralan. Pangatlo, in nature, they sought to find a primary principles known as arche. Okay. So, ito naman yung yung ibang philosophers naman ay pinag-aaralan nila yung primary principles ng lahat ng bagay. Pang-apat, the basic material of the universe. Itong mga philosophy na ito ay pinag-aaralan nila yung basic material of the universe. Saan bang gawang material yan? Due to the fact that not everything, okay. So, sumunod yan yung universe look the same or remains in the same exact state, pre-Socratic. Ito naman, yung philosophers determine that there must be principles of change. Okay. So, naniniwala naman sila sa change. Okay. So, ngayon ay hanggang dito lang tayo dito sa page na ito. Okay. So, dito lang muna tayo. Ito yung susunod nating pag-aaralan. Dahil next week, ito yung ating pag-uusapan sa ating subject. So, hindi natin kasi mahaba-haba itong yung ating pag-uusap dito sa introduction na ito. Okay, kasi mas maganda talagang maisa-isa talaga natin yan, no? Kasi yung pinakamahalaga dyan yung foundation. So, dito sa ating pag-study dito sa Philosophy of Christian Education,
Ayoko siyang yung i-fast track na mabilis. Gusto ko yung talagang makuha niyo yung essence niya, understanding. Pero gusto ko rin sa inyo yung ano nyo, tawag dito, mag self-study kayo, advanced reading, para kahit papano, kasi ganun ako dati. Although may professor ako, may teachers ako, dati nag-aaral ako ay, although yung may mga subject na pinag-aaralan kami, pero nag-advanced study ako. Advanced research, advanced study. Kasi mahalaga yun, no? Para mas ano ka no, mas lumawak yung iyong kaalaman dun sa subject. Kumbaga, meron ka na kagad ano, may bala ka na kagad kahit papaano. At isa pa palang good news, yung Thursday nyo, 'di ba? Yung Thursday nyo ay ano siya, tawag dito, ba tawag yan? Yung ginawa natin is parang modular. Pero kasi ang nag-decide kami na mas maganda siguro magkaroon kayo ng professor. So may professor kayo, ito mahusay ito, si Dr. Amaro. At ito siya ay engineer to, graduate ng engineer. Pero siya ay guidance counselor din. Okay. So sa Thursday, 3 to 5 tayo, may ano kasi ako, may pupuntahan ako, may lakad ako ngayon. Dapat alas 5 tayo, pero meron akong ano ngayon, may appointment tayo. Ngayon, kaya hindi natin masyadong pagkakahabaan ng alas 5. Pero sa Thursday, pumasok kayo, 3 to 5, ang magtuturo sa inyo si Dr. Amaro. Okay, again, siya ay engineer. Okay? Maganda to. Dr. Engineer Amaro, siya yung magtuturo sa subject na bagong subject para mas maganda, para iba rin yung atake nitong anong to, professor to sa college din. Okay, kaya graduate siya ng University of Caloocan. Okay, so I hope na pumasok kayo doon, then maano nyo ma-experience nyo yung kanyang ano, teaching din, no? Then kay Pastor Ray, kay Dr. Ray Pamitan, every Friday, no? Yung sa last na pinakilala ko sa inyo na professor nyo. So tatlo na kami nagtuturo para sulit talaga yung ating pag-aaral dito, no? So mas maganda tatlo yung nagtuturo. Okay, pero sa susunod na semester nyo, kumuha ako ng taga UP, hindi yung UP ng lata, UP talaga, University of the Philippines. Siya ay graduate ng Communication Arts, Bachelor of Arts, okay, major in Communications. So English naman siya. So maganda tong anan to, para makakatulong din sa atin, no? Kasi napakalaga din ng language ng communication sa atin, no? Okay, so yan lamang po, no, yung ating pag-aaral ngayon. So proceed tayo ngayon sa ating prayer. So ako na lang siguro mag-lead ng prayer sa ngayon. Okay, let's bow our head and let's pray. Again, Father God in heaven, we thank you for this wonderful opportunity that you gave to each in every of us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy na kayo po ay nangunguna sa aming kada pag-aaral, Panginoon. And we pray that we continue to learn something about our subject in philosophy of Christian education, and give us knowledge, wisdom, understanding about the topic that we used to learn and we used to study, Panginoon. Patuloy kayong humingi kami ng karunungan, Panginoon, sa iyo. Ingatan mo rin, Panginoon, sila Pastor Kristan, Pastor RJ, and Pastor Leonard sa kanilang pagmiministeryo, Panginoon. Dalangin ko ang Panginoon ng patuloy na pagpapala mo sa kanila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, pinansyal, spiritual, Panginoon. At dalangin ko ang kanilang ministeryong pinagkatiwala mo sa kanila ay patuloy na magbunga, Panginoon, at palagi kong dalangin na gamitin mo sila, Panginoon, sa mas malalim na kaparaanan kung saan mo sila gagamitin, O Diyos. Ingatan mo sila, Panginoon, at ang pagpapala mo patuloy nilang maranasan, Panginoon. Ito lang ang aming samot na langin na may kalakip na pasasalamat. Sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Okay, so meron ba tayong mga katanungan, violent reaction o ano man yung gusto nating inquiry bago tayo mag-close? So, siguro wala naman yata katanungan ngayon, no? So, sa ano pala, sa next month pala, iaano na natin na kailangan tayo ay naka-open yung ating camera. Okay, mag-ano na tayo na open yung camera. Next time. Kasi yung, yung PC ko, yung computer ko, ay yung laptop ko kasi ano na na nagkaroon ng problema, nandoon yung para makapag-open camera. Pero bibili ako ng camera para nakapag ano tayo, open cam tayo pag tayo ay nagle-lecture, mas maganda. Kasi si Doc Amaro ay mas gusto niya yung open camera. Ako talaga pag nagle-lecture ako talaga open camera. Ngayon lang talaga na hindi open camera kasi ayun talaga nakonsensya kagad si Pastor RJ. Nag-open camera kagad nila. Pero mabuti siya, may camera siya. Ako wala, ano eh, ano ko eh, bibili pa ako ng camera, no, para maganda makita natin yung mga ating mga facial expression, no. Maganda kasi nakikita mo rin yung ating mga kapwa ka manggagawa, no. Gwapo pala si RJ ah. Huwag po, batang-bata ah. Batang-bata pa, 20, napakabata. Bilib ako sa iyo, Pastor RJ ah. Batang-bata ka talaga nag-ministry. So talagang ano, maganda nga yun sabi ni Pastor ano na bata kasi mas maganda yan. Mas marami ka pa magagawa. Kami, pumasok kami sa ministry, medyo ano na rin eh. Medyo hindi, ano kumbaga sa, ano na eh, may edad-edad na eh, kahit pa paano eh. So again, maraming salamat po. At siguro may mag-screenshot muna sa inyo. Screenshot para makita natin yung ano. Screenshot tayo. Ayan. Iyon. Ayan, may screenshot na tayo, no? Again, maraming salamat po sa ating lahat. Okay? God bless po, Pastor Leonard, Pastor RJ, Pastor Kristan. Salamat po sa inyo. God bless po. God bless po. See you. See you po sa Thursday kay Pastor Arman. God bless po. See you doon sa Thursday po. God bless. God bless po sa lahat. God bless.